Mahirap mangako na di na kita iisipin. Wala rin mapapalako mo. Oo, sabay ka na sa amin. La, nakauwi na ako. Magligpit ka muna dyan. Carmen, hindi ka ba talaga mag-iisip ng mas maigi? Sayang ang scholarship mo kung kukunin mo yung pusong kasaysayan. Pero la, gusto ko talagang maintindihan yung nakaraan. Nasaan ako? Saan to? Saan to? Ohio, あなたは誰ですか? Shizuka ni!
ko. Gising na. Gising na. Kamusta na may school mo? Ang hirap lang. Hindi ko talaga gusto to. Ganyan talaga ang pag-aaral, Apo. May mas future ka dyan kaysa sa gusto mo. O siya, kumain ka muna. Pero la, may tinatago ka ba nung panahon ng hapon? Hindi lahat ng kasaysayan dapat binubungkal. Apo, alam ko nakita at nasaksihan mo. Ngunit marami ka pang hindi nalalaman. Ha? Ano pa pong hindi ko nalalaman? Narito at ikikwento ko. Simulan natin sa umpisa. Ang aking inay ay si Carmina. Siya ang nagturo sa akin kung paano magsalita ng wikang Nihongo. Dahil nung panahon namin, ng kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon, hindi maaaring magamit ang lengguaheng Ingles at Tagalog. Ito ay kanyang natutunan sa kanyang ina na aking lola na si Lola Carmelita. Ang aking lolo naman ay si Don Diego. Siya ang pinakasalan ng aking Lola Carmelita. Isa siyang mambabata sa kanilang lugar. May sama ng loob ang aking inay na si Carmina sa aking lolo Don Diego dahil sa desisyon nitong hindi nagustuhan ng aking inay. Merong isang binata na umibig sa aking inay. Siya ay isang matipuno at mabait na lalaki. At habang tumatagal, siya ay mas lalong nahuhulog sa aking inay na si Carmina at naging malapit sila sa isa't isa. Ang kanilang pag-iibigan ay mas lumalim pa. Ngunit, ang aking lolo ay nagdesisyon na ipakasal ang aking inay sa sundalong Hapon para sila ay magkaroon ng proteksyon laban sa mga Hapon. Ito ay nagalit dahil hindi tama ang plano ng kanyang asawa at ng kanyang magiging manugang. Ngunit hindi iyon ang dahilan para matigil ang pagmamahalan ng aking ina at ng kanyang tunay na iniibig na si Crisanto. Noong nakalipas na ang ilang araw simula nung nagplano ang aking lolo at ang dapat pakakasalan ng aking ina, nakita ni Isahi ang aking ina kasama ang kanyang tunay na minamahal. Si Asahi ay puno ng galit at siya ay naninibugho sa kanyang nakita. Hindi niya aakalain na makikita niya ang dalawa mismo sa kanyang harapan. Kinompronta ni Asahi ang aking ina upang makahingi ng klarong eksplanasyon sa kanyang nakita. Ngunit ang aking ina ay nagalit din dahil ayaw niyang ipaliwanag pa ang sarili dahil malinaw na ang nakita ni Isahi na may iba siyang gusto. Ang aking ina natigilan na siya ni Asahi upang magkasama sila ng tunay niyang iniibig. Ngunit sa dala ng galit at poot, hindi matanggap ni Asahi ang kanyang narinig kung kaya't hinanap niya ang tunay na minamahal ng aking ina na si Crisanto upang gawin ang kanyang maitim na binabalak. Minsan sinabi natin walang ibang mamahalin tulad ng hirap
Biglang nag-iba ang buhay, nagkasundong maghiwalay. Ipilit man di na sanay, di magtagpo mga kamay. Pangako ng awit noon ay hindi nabigay. Ba't kayo nagkikita? Mahirap mangako na di na kita iisipin. Wala rin mapapala kung uulitin man natin. Ngayon ay aking aminin, sa isip na lang kita makakapiling. Tuwing maririnig ang awit natin. Nagmamadali at nanginginig sa galit si Isahi habang hinahanap si Crisanto. Hindi siya nag-alinlangan na iputok ang kanyang hawak na baril. Pinuntahan at tinignan pa kung humihinga si Crisanto. Noong nakita niyang humihinga pa ito, agad niyang pinutok ang kanyang hawak na baril. Walang awang pinatay ang binatang si Crisanto upang siya ay pakasalan ng aking ina na si Carmina. Noong narinig ni Carmina ang putok ng baril, alam niya na agad ang nangyari dahil sa alitan nila ni Asahi, kung kaya't agad-agad niyang hinanap si Crisanto. Sakto namang nakasalubong niya si Asahi. Pinipigilan siya nito, ngunit siya ay nagpumiglas at patuloy pa rin hinanap si Crisanto. Sumunod ang aking lola sa aking ina. Nakita ng aking ina ang kanyang minamahal na wala ng buhay. Hindi niya matanggap ang nangyari. Sinamahan siya ng aking lola dahil alam niya ang binabalak ng kanyang asawa at ng kanyang maging magulang. Dahil sa pangyayaring ito, hindi tuloy ang kasal ng aking ina at ni Asahi. Ang kasaysayan ay hindi para lang alalahanin, kundi para hindi na maulit muli. Ito ang landas na pipiliin ko. Hindi ko hahayaang malimutan ang kwento niyo. Ito ang iyong kailangan. Salita ka pa. Watermelon. Ganyan talaga ang pag-aaral ako. May mas future dyan. Hindi nyo rin. Ha? Iyak, iyak! Ano siya? Bangonin mo siya! Ibangon mo! Ibangon mo! Ibangon mo! Ibangon mo! Okay, pasok. Ang kasaysayan Ay, salita ka! Salita ka! Ha? Ano pong hindi ka nalalaman? Ngunit marami ka pang hindi nalalaman. Okay, wala. Tingin.